Tahimik ang probinsya ng San Isidro tuwing sasapit ang alas 11 ng gabi. Hindi yung tahimik na payapa, kundi yung katahimikang parang may hinihintay. Kapag huminto ka sa paglalakad, maririnig mo ang sarili mong yabag, ang sariling hininga, at minsan parang may isa pang humihinga kasabay mo kahit mag-isa ka lamang. Ako si Marco. 3 taon ako nagtrabaho bilang night guard sa lumang ospital ng bayan. Isang ospital na matagal nang isinara. Wala ng pasyente, wala ng doktor, wala ng ilaw sa ikalawang palapag. Pero gabi-gabi, may mga taong nagsasabing may nakikitang umaakyat. At mas madalas, may mga hindi na bumababa. Nung una, hindi ko pinapansin ang mga kwento. Sanay ako eh. Sa probinsya, kahit anong lugar, meron daw multo. "Marco, mag-ingat ka dyan," sabi ng matanda sa tindahan. "May mga bantay na raw na hindi tumatagal." Ngumiti lang ako. Trabaho lang to. Hindi ka pwedeng matakot kung gusto mong kumita. Pero iba pala kapag ikaw na ang mag-isa sa lugar na iniwanan ng panahon. Ang ospital ay may kakaibang amoy. Halo ng kalawang, lumang gamot, at isang uri ng lungkot na hindi mo maipaliwanag. Parang bawat pader ay may tinatagong alaala. Parang bawat kwarto ay may hindi tapos na kwento. Tuwing gabi, pare-pareho lang ang ginagawa ko. Iikot sa bawat palapag, titingin sa bawat kwarto, sisilip sa ER, bibilangin ang oras hanggang mag-umaga. Hanggang sa isang gabi, may isang tunog na ngayon ko na lang ulit narinig. Isang mahinang tunog, galing sa ikalawang palapag. Imposible. Patay ng kuryente dun eh. Akala ko daga o hangin. Pero muling tumunog. Mas malinaw. Mas malapit. Parang tumatawag. Umakyat ako. Bawat hakbang ko parang mas bumibigat ang hangin. Pagdating ko sa nurse station, nandun ang bell. Gumagalaw mag-isa. At sa likod ko, may nagsalita. "Kuya, tulong." Paglingon ko, may batang lalaki. Mga 9 na taong gulang siguro. Payat, maputla. Suot-suot niya ang lumang hospital gown. "Nasaan ang mama ko?" tanong niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Alam ko, wala namang bata sa ospital na ito. Matagal na. "Kuya," ulit niya. "Sabi ni mama babalik siya eh." Nilunok ko ang takot ko. "Anong pangalan mo?" tanong ko. "Lucas." At doon ako kinabahan. Dahil kilala ko ang pangalang yon. 3 taon na ang nakalipas bago ako maging bantay. Nagkaroon ng sunog sa ospital. May isang batang namatay. Iniwan sa ward habang ang ina niya tumakas.
Lucas ang pangalan. Hindi na iligtas. Hindi binalikan. Tiningnan ko ang bata sa harap ko at ngumiti siya. Kuya, pwede mo ba akong samahan? Takot po akong mag-isa. At kahit alam kong mali, sumama ako. Habang naglalakad kami, unti-unting nagbubukas sa mga pintuan. Isa-isa. May mga aninong nakaupo sa kama. May umiiyak. May nakatingin lang. Hindi sila gumagalaw, pero lahat nakatingin sa akin. Kuya, bulong ni Lucas. Sila rin po ba iniwan? Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya eh. Pagdating namin sa dulo ng hallway may salamin at dun ko nakita ang sarili ko. O ang hindi ko inaalala. Sa salamin, hindi ako mukhang buhay. Maputla, malabo ang mata. Parang pagod na pagod. At sa dibdib ko, may paso. Sunog. Bumalik lahat ng alaala. Ang sunog, ang gabi, ang mga sigawan. Ako ang unang nakakita kay Lucas noon. Buhay pa siya at humihingi ng tulong. Pero natakot ako. Kaya inuna ko ang sarili ko. Inuna ko ang sarili ko. Lumabas ako at hindi na ako bumalik. Ang totoo, hindi ako ang bantay ng ospital. Ako ang bantay ng mga kaluluwang iniwan. Namatay din ako sa sunog. Kasama nila. Pero mas mabigat ang parusa ko. Hindi ang mamatay, kundi ang maalala. Si Lucas humarap sa akin. Kuya, sabi niya, pwede ka na pong magpahinga. Pero sila, sabi ko naman. Ngumiti siya. May bantay na po sila. Unti-unting naglaho ang mga nino at ang ospital ay muling naging tahimik. Minsan, hindi multo ang kinatatakutan natin, kundi ang kasalanang tinatakasan. Ang tunay na impyerno ay hindi ang apoy, kundi ang alaala ng pagkakataong pinili mong hindi tumulong. Kung may humihingi ng tulong, makinig ka. Dahil baka balang araw, ikaw naman ang tumawag at wala nang sasagot. Mga kwento ni Kuya Dan.